Ang singsing ng batang si Juan. Ang batang si Juan ay masasabing mabait na bata. Matulungin ito't masipag. Kapag inuutusan nito ng kanyang inay, lagi itong sumusunod. Matalino at masiyahin din si Juan. Isang kapintasan lamang ang idinaraing ng kanyang ina kay Juan. Malimit itong magsinungaling. Kapag nagkukwento ito, malimit na may bawas o kaya'y dagdag na kasinungalingan. Malimit din namang mahuli si Juan ng kanyang ina sa pagsisinungaling maging ng mga guro nito. Ikinatatakot ng nanay ni Juan na bakang ugaling ito ay madala ni Juan hanggang sa kanyang paglaki at maglagay ito ng panganib para sa kanyang magandang kinabukasan. Si Aling Rosa na ina ni Juan ay masipag na ina. Masinop din ito at malinis sa kanyang bakuran. Sa likurang bahay nila may isang punso. Ito'y mataas na umbak ng lupa. Pinaniniwalaan na may isang di nakikitang nilalang ang naninirahan sa punso. Ang punso ay nakatayo sa paanan at nalilimliman ng malaking punong mangga. Araw-araw ay nililinis ni Aling Rosa ang paligid ng punso sa nagkalat ng tuyong dahon ng mangga. Malimit din niyang sinasaway ang mga salbahing bata na malimit na doon ay maglaro. Dahil dito, nabibigyan niya ng proteksyon sa pagkawasak at paggambala ng mga salbahing bata ang punso. Minsan isang umaga'y malungkot na namahinga si Aling Rosa sa ilalim ng punong mangga. Katatapos lang niyang magwalis sa paligid. Iniisip niya ang ginawang pagsisinungaling ni Juan sa isa nitong guro. Dahil dito'y binigyan si Juan ng mababang marka kesa sa dapat nitong makuha sa pagsusulit. Kailan pa kaya maalis ni Juan ang masamang ugali ng pagsisinungaling? Malungkot na wika ni Aling Rosa. Hindi niya namamalayan na may isa palang nilalang ang nakakarinig sa kanya. Kung nais ninyo'y, tutulungan ko kayo sa inyong suliranin sa inyong anak na si Juan. Ikinagulat ni Aling Rosa ang narinig na tinig. Subalit, lalo siyang nagulat nang mapagtanto kung sino ang bumigkas ng mga katagang iyon. Isang matandang lalaki na wala pang 2 talampakang nakatayo sa kanyang harapan. Mahaba ang balbas nito na halos sumayad sa lupa at kulay ginto maging ang suot nitong balanggot. Huwag kayong matakot, Aling Rosa. Ako po ang nuno na nakatira sa punso. Malaki pong utang na loob ang tinatanaw ko sa inyo dahil sa palagyan ninyong pagsasaway sa mga batang gumagambala sa aking tahanan. Nahimasmasan na sa pagkakagulat si Aling Rosa nang sumagot. Walang anuman po iyon. Ginagawa ko lang po ang sa tingin ko'y marapat. Ganun pa man ay nais kong magpasalamat sa inyo. Kunin po ninyo ang singsing na ito. Ipasuot ninyo ito sa anak ninyong si Juan at mabibigyan po ng lunas ang inyong suliranin sa kanyang pagsisinungaling. Noon din ay nagpasalamat si Aling Rosa sa nuno at ito'y bigla ring naglaho. Tinawag niya si Juan at ibinigay ang singsing. Juan! Juan! Wow! Napakaganda po ng singsing na ito, nanay. Akin po ba itong talaga? Oo, lagi mo itong isusuot, ha? Tuwang-tuwa si Juan at agad na lumabas ng bahay para ipagmalaki ang singsing sa kanyang mga kalaro. Kay ganda ng singsing mo, Juan. Sino ang nagbigay sa iyo niyan? Ang isang amay kong nasa Amerika nagbigay nito sa akin. Mahal ito dahil tunay at lantay na ginto. Pagkabigkas niyon ay biglang sumikip sa palasingsingan ni Juan ang suot na singsing. Lumiit ito ng lumiit hanggang siya'y napasigaw sa sakit. Aray! Bakit, Juan? Takang tanong ng mga kalaro niya. Wala. Ang singsing ko. Siguro nag-iisa lang ang singsing mo ngayon. Dahil galing sa Amerika eh. Oo. At sa tinura ni Juan ay lalong lumiit sa dating sukat ang singsing at halos mapaiyak na siya sa sakit. Hindi. Nagsisinungaling lang ako. Hindi galing ang singsing ko sa amay kong sa Amerika. Bigay lang ito ng nanay ko. Pagkaturan yon ay nagbalik sa dating sukat ang singsing. Nakadama ng ginhawa si Juan. Mula noon, lagi na lang sinasaktan ng singsing si Juan sa tuwinang siya'y magsisinungaling. Ninanais niyang hubarin ito, subalit hindi maalis ang singsing sa kanyang daliri. Lumipas sa mga araw,
Unti-unti nang naalis ni Juan ang ugali niyang pagsisinungaling. Maging ang mga guro niya'y natuwa sa kanyang malaking pagbabago. Nang sumapit siya sa 10 niyang kaarawan, tuluyan nang naging matapat na bata si Juan. Isang araw, bigla na lang naalis sa palasingsingan ni Juan ang singsing. Ibinigay niya ito sa kanyang nanay. Marahil ay hindi mo na kailangan ang singsing, Juan. Isa ka na ngayong matapat na bata at taglayin mo ito hanggang sa iyong pagtanda. Ibabalik ko na ito sa nagbigay sa akin. Muli, nakipagkita ang nuno kay Aling Rosa. Malabis na nagpasalamat ang ina sa ginawang tulong sa kanya ng nuno. Mula noon, namuhay ng tahimik ang batang si Juan at lumaking isang ulirang mamang